Welcome ulit sa ating vlog. So, pauwi na kami guys and pupunta muna kami ng Costco dahil mamimili tayo ng ating mga kailangan. So, officially spring na ngayon dito guys sa Canada. At ngayon medyo mainit na. Although kaninang umaga may ano pa rin, parang malamig pa rin. $143.9 regular. So, tumaas na naman yung gas guys. Update ko lang. Dito kami sa Costco nagpapagas kasi. Kahapon magkano? 139.9. Tapos ngayon? 149. Oh. So, ayun na nga guys. So, i-share ko lang sa inyo guys na meron pala tayong Facebook page. Pwede nyo kaming i-follow doon. Jeff and Grace Vlogs. Lalagay ko yung ano dito, yung pangalan. Pwede nyo kaming i-follow dun sa aming Facebook page. I-promote ko na lang din. And yun nga guys, yung topic natin. Kasi may ibang mga kababayan tayo na nagme-message sa atin and they are currently located sa Vancouver and Toronto and gusto nilang mag-move here in Saskatchewan, particularly dito sa lugar namin. So, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan nila guys, pero natutuwa naman ako, nagme-message sila sa amin na sobrang helpful daw yung vlog namin sa pagde-decide nila na mag-move here in Saskatchewan. Yun nga guys, yung ibang kababayan natin na nagme-message nga sila kung saan yung area na mas magandang rentahan ng apartment, ganyan. And syempre nagpo-provide naman tayo ng insights, syempre bilang nakatira din naman tayo dito sa Saskatchewan. So kung ano yung mga knowledge natin, ano yung mga experience natin, sinashare namin yan sa inyo. So kung may extra time ako or si Jeff nag-respond kami sa mga messages nyo, sa mga questions about sa Saskatchewan living, ayan. So, ayun nga, merong isang kababayan tayo na nag-message talaga sa amin na nakakatuwa. Hindi ko na lang din isabihin yung, yun nga, as what I've said earlier, hindi ko na sabihin yung pangalan. Pero natutuwa naman ako kasi dun sa mga vlog namin, napaka-helpful pala para sa ibang kababayan natin. Dahil nga, yun nga, nagtatanong siya sa amin kung sa yung apartment rentals, ganyan. Tapos, sinesend ko naman sa kanila yung kung saan pwedeng mag-inquire para sa apartment rentals, ganyan. Pero guys, ang pinaka talagang nire-recommend ko sa inyo, mag-join kayo sa mga Facebook group na for example, for mga Filipino community, specifically na located here in Saskatchewan, here in Saskatoon. Kasi doon sa mga Filipino community na yon, doon talaga kayo makakakuha. Kumbaga, networking yun guys since wala kayong, especially doon sa mga kababayan natin na nasa ibang province like Vancouver and Toronto, tapos lilipat kayo dito sa Saskatchewan at wala kayong kakilala, ang pinaka-the best nyong gawin guys ay mag-network. Kasi, doon pa lang sa Facebook page na yun guys, ng Filipino community dito, marami talagang nag-a-advertise ng mga, for example, yung basement suite rentals nila, pinapaupahan nila, and pwede nyo silang kontakin doon. Yun kasi yung kagandahan. Para at least, wala pa man kayo dito, meron na kagad kayong contact na isa sa mga Filipino dito na nagpaparenta ng bahay, 'di ba? Kasi normally guys sa mga apartment rentals medyo mahigpit ang tawag dito, ang requirements, especially if you are a newcomer at wala pa kayo dito sa Canada. Lalo na pag nasa Pilipinas kayo, masyado silang stricto pagdating sa requirements
ng apartment application. Normally guys, nag-a-ask sila ng cosigning and minsan nanghihingi sila ng proof of funds. Pero pag naman meron na kayong credit history and matagal na kayo sa Canada and mag-move kayo here in Saskatchewan from other provinces, hindi na sila masyadong nagtatanong-tanong ng mga tawag dito, ng ibang mga requirements since meron na kayong history here in Canada. Mahirap lang talaga sa mga newcomers since wala pa kayong history. Yan. Tapos ano pa ba? Ayun nga, natutuwa ako kasi nga, dun sa vlog namin pala, meron kaming nakuhaan na contact number ng apartment dun sa vlog. Tapos yun nga, yung sa kababayan natin, kinontak yun, yung yung contact number doon na nakita niya sa vlog namin, ayun, nakakuha sila ng apartment dito. So nakakatuwa naman, magandang area yung nakuha nila guys, dito sa Saskatoon, syempre. Kasi guys, sa totoo lang, may mga areas dito sa Saskatoon at kahit saan namang parte ng Canada, 'di ba, na may mga hindi magandang area. So guys, nakakataba lang kasi ng puso na makabasa ka ng mga messages from mga kababayan natin na na-appreciate yung ginagawa nyo, 'di ba? Sa totoo lang guys, yung pagbablog namin, nagsimula lang talaga yan sa katawaan, 'di ba? Nung papunta kami ng Alberta, nag-start lang kami doon mag-vlog. Tapos, nung kami, may mga nagtatanong about sa buhay Canada, may nagtatanong about sa buhay Saskatchewan. Kaya yun, from there, nagtuloy-tuloy na. Pero minsan guys, hindi na kami nakakapag-upload ng video. Dahil nga, pag ganun, busy na kami guys. Kaya hindi namin masingit. So, yun nga guys, may mga nababalitaan ako kahit sa mga kakilala. And yun nga, sa personal experiences namin, yung mga nagme-message sa ating Facebook page na yun nga, nag-i-inquire sila about sa, yun nga, apartment rentals, ganyan, kung saan yung magandang location. Yun nga, kasi lilipat nga sila from, Toronto and Vancouver dahil nga hindi na nila makayanan yung taas ng cost of living doon sa major cities na yon. Hi guys, so dito na kami sa Costco. Kumakain na kami nan. Hindi na ako nag-vlog about dun sa mga pinamili namin kasi medyo maraming tao ngayon. And parang meron na rin tayong vlog about sa nung Costco, no? Nung parang last week lang yun eh. Ayan si Jeff, oh. Sarap. Kakagaling lang kasi namin sa trabaho. Tapos diretso na kami dito. Ayan, so ito yung reward namin sa after namin gumastos ng malaki. Ayun. So, yan. Pizza and then chicken tenders with fries. Saka yan. Actually guys, malamig sa labas ngayon. Pero, wala lang. Gusto ko lang mag-ice cream kasi namimiss ko yung ice cream dito sa Costco. Yan. So, tapos na kami guys. Ayan si Jeff po. Ano masasabi mo? Ang lamig, no? Biglang lamig. Dapat hindi na ganito kalamig eh. Parang winter pa eh. Dapat nga na ako spring jacket kanina. Pero sabi ko parang ang lamig. Double digit kanina umaga? Ay, oo. So ayan guys. Tinatry ko lang tong cellphone ni Jeffrey eh. Kung maganda. Makita nyo sa vlog kung maganda. Comment down below. So, ayun na nga guys, mabalik tayo sa topic natin na marami na nga nag-move dito from other provinces na mga kababayan natin here in Saskatchewan, particularly yung mga nakatira sa major cities here in Canada such as Toronto and Vancouver. Kasi nga ang taas ng cost of living doon guys sa mga major cities na yon. Na-share ko na rin sa inyo guys na ang pinakamalaking budget allocation nyo ay yung accommodation nyo. So yun nga, ang mga reason ng mga lumilipat dito ng mga kababayan natin ay dahil nga mataas na ang renta ng apartments sa Vancouver or sa Toronto. Check nga ako guys sa internet and nakita ko nga na sa Toronto ang average monthly rent daw ng isang 1-bedroom apartment sa Toronto ay nagko-cost siya ng average ng $2,431. While yung 2-bedroom apartment ay nagko-cost ng $3,555. Sa BC naman daw,
particularly sa Vancouver, ang isang bedroom apartment ay nagko-cost ng average ng 2,950 Canadian dollars. So isipin nyo guys, yung buong budget nyo, yung buong sahod nyo napunta lang sa renta ng bahay or ng apartment. So parang wala ka ng ibang masasave pa from your salary dahil nga ang laki ng budget allocation nyo sa accommodation. So, kaya naiintindihan ko rin yung ibang mga kababayan natin na kahit na maganda nga yung way of living sa Vancouver dahil nga milder yung weather condition and maganda rin talaga yung environment, maganda yung mga establishments, and of course, syempre yung nature, 'di ba? So, naiintindihan ko din sila kasi nga mahal talagang manirahan sa Vancouver, British Columbia, and even sa Toronto kasi nga popular cities yan eh. Yan talaga yung pinaka-target ng mga gustong mag-migrate here in Canada. And lagi ko nga sinasabi sa inyo guys, lahat naman ng lugar or ng places ay may kanya-kanyang disadvantages and advantages. So, depende na lang sa inyo yun kung saan nyo talaga mas gusto, 'di ba? So, dito sa Saskatchewan, since farmland nga to, wala masyadong bundok dito katulad ng British Columbia. So, laid back ang pamumuhay dito, talagang para ka talaga nasa probinsya ba, kumbaga sa Pilipinas. Walang masyadong happenings, kumbaga hindi katulad sa ibang mga major cities like Toronto, 'di ba? Or even sa Vancouver, wala talaga, as in laid back talaga ang pamumuhay dito. So ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman sa pinopromote ko yung Saskatchewan, 'di ba? So may mga disadvantages din and advantages of living here. Syempre guys, isa sa mga reason kung bakit pinipili din ng ibang kababayan natin, and hindi lang ibang kababayan natin, even yung ibang nationalities, mas pinipili nila na lumipat dito rin sa Saskatchewan dahil nga specifically dun sa mga temporary foreign workers na hindi makakuha ng nomination and hindi makapag-apply ng permanent residency, lumilipat sila dito sa Saskatchewan para makakuha ng job prospect, para makatulong sa provincial nomination, makakuha sila ng SINP, and eventually makapag-apply ng PR. So, alam naman natin yan guys, yun talaga possibly ang pinaka-major reason ng ibang mga tao, specifically yung mga temporary foreign workers or yung ibang mga tawag dito international students or mga postgrad work permit holder, 'di ba? Syempre guys, pag popular cities like Toronto and Vancouver, pahirapan talagang makakuha ng nomination dyan dahil nga marami din tayong kakompetition. And as you know guys, kung updated kayo sa nangyayari dito sa immigration here in Canada, maraming mga changes, maraming mga bagong policies, especially sa mga tawag dito international students. So, I'm not gonna dwell on that kasi syempre ibang topic na yan. Yung mga PR pathway. So, gumawa kami ng video guys about sa temporarily pag-post ng isa sa mga program na nilaunch ng Saskatchewan government. Pwede nyo panoodin. Kaka-post lang namin yun yesterday about nga dito sa tawag dito yung hard to fill skills pilot program na naka-hold ngayon at hindi mo natatanggap ng panibagong job approval form para makapag-apply sila ng SINP o yung tinatawag nating Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Kasi yun talaga, yung SINP ay kailangan yan para makapag-apply tayo ng permanent residency application through provincial nomination. So, hanggang dito na lang tong vlog na to guys. Nakagawa lang kami ng ganitong vlog dahil nga natutuwa naman kami sa mga nagme-message sa aming Facebook page. So, inuulit ko ulit guys, we have our Facebook page, Jeff and Grace Vlog. So, pwede nyo kaming i-follow doon. And kung may mga questions kayo, and if may time kami, talagang sumasagot kami kahit medyo matagal na. Syempre guys, meron din tayong work, 'di ba? Meron din tayong sariling buhay natin. Pero talagang sumasagot talaga kami sa mga questions ng mga kababayan natin as a way of paying it forward, 'di ba? Ayun nga guys, natutuwa talaga kami na na-appreciate nyo yung vlogs na ginagawa natin dito sa channel na to. And from our vlogs, nakakakuha kayo ng idea sa kung paano yung way of living here in Saskatchewan, 'di ba? Specifically sa Regina, kung saan talaga kami unang nagsimula, and then
hanggang sa nakalipat na kami dito sa Saskatoon. So hanggang dito na lang tong vlog na to guys. Thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta, nagko-comment, nagla-like. Syempre guys, please like and subscribe and mag-comment na din kayo guys para makatulong dito sa channel natin, 'di ba? So yun guys, we'll be seeing you sa ating next vlog. Ingat po tayo lahat. Bye!